ang pagtatrabaho sa talongan ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Kailangan mong manatiling nakayuko at ang magaspang na balahibo sa mga tangkay ng talong ay nagdudulot ng pangangati at hapdi sa mga braso. Si Elena ay abala sa pag-aani sa isang dulo ng bukit. Nakayuko at nakatutok sa kanyang ginagawa. Bigla, may naramdaman siyang isang malakas at matigas na bagay na tumama sa kanyang baywang mula sa likuran. Nagulat. Lumingon si Elena at nakita si Jose na nakatayo roon. Magandang araw po. Salamat sa pagbisita sa tunay na kwentong ang buhay ngayon. Bago magsimula, mangyaring mag-subscribe at I-like ang aming channel. Sa edad na 54, si Elena ay nakatayo sa isang terminal ng bus sa Cubao, naghihintaying biyaheng patungo sa Nueva Ecija. Isang maliit na maleta lang ang dala niya, ito na ang lahat ng kanyang ari-arian. Isang buwan na ang nakalipas mula nang maksara ang maliit na karinderya na pinamahalaan niya sa loob ng 25 taon. Ang paghihirap na nagsimula sa pandemya ay pinalala pang ang pagtaas nga, presyong gilihin at upa hanggang sa hindi na niya kinaya. Habang nakatingin sa labas na bintana na bus na pabuntong hininga si Elena, itinaguyod niya ang kanyang nagisang anak na babae sa pamamagitan ng pagpupunyagi. Ngunit pagkatapos mag-asawa, nandayuhan ito sa Canada. Isang beses o dalawang beses na lang sila kung mag-usap sa isang buwan at madalas ay pangungumusta lang. Ang tanging naipon niya para sa kanyang pagtanda ay ang ilang daang libong piso mula sa naibalik na deposito sa inuupahan. Pagdating niya sa kanyang bayan, sinalubong siya ng kaibigan niyang si Maria na 30 taon na niyang hindi nakikita. Si Maria ay may-ari ng isang maliit na sari-sari store sa kanilang baryo. Elena, alam kong nahirapan ka. Halika muna, tumuloy ka sa bakanteng kuwarto sa bahay ko habang nag-iisip ka ang susunod na gagawin. Dahil sa magili na salita ni Maria, naluha si Elena. Sa Maynila, hindi niya binabati ang kanyang makapitbahay. Ngayon niya lang naramdaman kung gaano niya na-miss ang init ng pagtanggap sa probinsya. Makalipas ang ilang araw, dumaan ang kanilang barangay captain na si Mang Cardo sa bahay ni Maria. Kulang kami sa tao ngayon. Naghahanap kami ng pansamantalang trabahador para sa talongan. 500 piso rin ang sahot sa isang araw. Elena, kung interesado ka, pwede kang magsimula bukas. Nag-alinlangan si Elena. Buong buhay niya, sa tsarinderya lang siya nagtrabaho, kakayanin-kaya niya ang pagsasaka, ngunit kailangan niya nga agarang kita at higit sa lahat, ayaw niyang manatili lang sa bahay at malunot sa kalungkutan. Sige po, susubukan ko. Saan po ba ako pupunta? Kinabukasan, alas 7 umaga, nagtungo si Elena sa talongan sa labas ng baryo. Sa malawak na bukirin, may ilang tao nang nagtatrabaho. Karamihan ay mga babaeng nasa edad 50 pataas. At sa isang tabi ay may isang lalaking tahimik at mukhang seryoso. Bago ka rito, no? Ako si Jose, bating lalaki kay Elena. Mukhang nasa huling bahagi ng kanyang 50s si Jose. Matangkad siya at malapat ang balikat, ngunit may bakas ng kalungkutan sa kanyang anyo. Bihira siyang magsalita at laging seryoso ang mukha, kaya tila malamig ang kanyang unang impresyon. Ako po si Elena. Ikinagagala ko kayong makilala. Tumango lang si Jose at nagsimulang magbigay ng gatagubilin sa iba. Ipinaliwanag niya kung paano anihin ang magatalong, kung paano ito hawakan ng hindi masisira, at kung paano ito paghiwalayin ayon sa laki. Ang unang araw ng trabaho ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Kailangan niyang manatiling nakayuko, at ang magaspang na balahibo ng matangkay ay nagdulot ng pangangati at hapdi sa kanyang nga braso. Sa ilalim ng tirik na araw ng tag-init, ang pawis niya ay parang ulan. Hindi pa siya nag-almusal kaya't nakaramdam siya ng pagkahilo. Pagsapit ng tanghalian, saka lang siya nakaupo sa lilim. Mahirap po ba sa simula? Masasanay din kayo paglipas ng ilang araw? Sabi ni Jose habang inaabutan siya ng isang botengang tubig. Sa kabilang niyang seryosong anyo, naramdaman ni Elena ang kanyang pagiging maalalahanin. Tumango si Elena at uminom ng tubig. Sa ikalawang araw, medyo nasanay na si Elena sa trabaho. Natutunan na niya ang tamang paraan ng pag-aani at hindi na gaanong sumasakit ang kanyang likod. Ngunit pagsapit ngang hapon,
nananakit pa rin ang kanyang likod at balikat. Si Jose ay nanatiling tahimik, ngunit kapag nakikita niyang nahihirapan si Elena, dahan-dahan siyang lumalapit para tumulong. Simpleng tulong lang tulad ng pagbuhat ng mabibigat, nakahon ng talong o pag-abot ng tubig. Ngunit para kay Elena, malaking bagay na ang nga iyon. Matagal na po ba kayo ritong nagtatrabaho? Mang Jose, maingat na tanong ni Elena noong tanghalian. Huminto sa pagkain ng kanyang baon si Jose at sumagot, 3 taon na. Dati akong construction worker. Pero na-aksidente ang likod ko kaya lumipat ako rito. Ah, ganon po pala. Ako naman nagsara ang tsarinderya ko sa Maynila kaya umuwi ako rito. Tumango si Jose ngunit hindi na nagsalita. Dahil dito, nahiya si Elena at naisip na baka hindi niya dapat sinimulan ang usapan. Nagsimula na ang trabaho sa hapon. Makalipas ang 1 oras, habang si Elena ay nakayuko at nagaani sa isang dulongang bukit. Bigla siyang natamaan ng kung ano mula sa likuran. Nagulat siyang lumingon at isang malakas na buksong malamig na tubig ang tumama sa kanyang likod at baywang. Ay, napasigaw si Elena at nawalan ng balanse kaya at napaupo siya. Ang hose na ginagamit sa pagdidilig ay biglang nakbago ngang direksyon dahil sa lakas ngang tubig at tumutok sa kanya. Basang-basa ang kanyang damit at dahil sa gulat, hindi siya agad nakatayo. Sa sandaling iyon, tumakbo si Jose. Mabilis niyang hinawakan ang hose at itinutok sa ibang direksyon. Pagkatapos ay inilahat ang kanyang kamay kay Elena. Ayos lang po ba kayo? Tayo na po. Inalalayan ng mainit at magaspang na kamay ni Jose ang baywang ni Elena para makatayo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elena ang init ng katawan ng isang tao na matagal na niyang hindi naramdaman at biglang kumabog ang kanyang dibdib. 15 taon na siyang hiwalay at ni minsan ay hindi na siya nakaramdam ng haplos ng isang lalaki. Salamat. Ayos lang ako, sabi ni Elena, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Tinitigan siya ni Jose sandali. Pagkatapos ay kinuha ang isang tuwalya mula sa bulsa ng kanyang pantalon at iniabot ito. Basang-basa po kayo. Umuwi na po kayo ng maaga. Salamat. Nang tanggapin ni Elena ang tuwalya, saglit na nakdikit ang kanilang makdaliri. Para kay Elena, tila may kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. Tinitigan din siya ni Jose sandali. At may kakaibang damdamin na dumaan sa kanyang mamata. Gusto niyo po bang ihatid ko na kayo? Naku, wag na po. Kaya ko nang maklakat. Namumulang sagot ni Elena. Nang gabing iyon, habang naliligo si Elena, patuloy niyang inaalala ang nangyari kanina. Ang mainit na haplos ni Jose, ang nag-alalang nga mata, at ang init ng tuwalyang iniabot niya lahat ay parang bago sa kanya. Inihanda ni Maria ang hapunan at tinawag si Elena. Elena, kain na tayo. Bakit pala ang aga mong umuwi? Ah, nabasa kasi ang damit ko. Anong nangyari? Ikinuwento ni Elena ang nangyari. Pagkatapos makinig, napangiti si Maria na tila may ibang kahulugan. Si Mang Jose pala ang gumawa nun. Ang alam ko, tahimik at may lapyon sa tao, pero parang nagbabago na siya ngayon. Ah, anong ibig mong sabihin? Wala, halika na, kumain na tayo. Ngunit dahil sa sinabi ni Maria, biglang uminit ang pisngi ni Elena. Naisip niya, baka nahalata na ang nararamdaman niya. Kinabukasan, mas maagang dumating si Elena sa talongan. Nakonsensya siya sa maaga niyang pag-uwi kahapon. Naabutan niyang naghahanda na si Jose para sa araw na iyon ang aga niyo yata. Ayos na po ba ang pakiramdam niyo? Unang bati ni Jose. Tila mas malambing ang kanyang boses kaysa kahapon. Opo, ayos na po. Pasensya na po kahapon. Ako po dapat ang humingi ng pasensya. Dapat nag-ingat ako. Isang sandalingang katahimikan ang namagitan sa kanila, ngunit hindi ito tulad ng dati. Mayroon ng mainit na pakiramdam. Pagsapit ngang tanghalian, naglabas si Jose ngang kanyang baon at 2 nilagang itlog. Iniabot niya ang isa kay Elena. Kainin niyo po ito, kailangan niyo ngang panlaban sa pagod. Salamat, pero hindi ba't para sa inyo yan, Mang Jose? 2 po yan? Ang totu,
Nakita ni Jose na nahilo si Elena noong unang araw kaya sinada niyang magluto ng isa pang itlog kaninang umaga. Habang tinatanggap ang itlog, napuno ng pasasalamat ang puso ni Elena. Matagal na siyang hindi nakaramdam nga nitong pag-alaga. Nung mag-isa siyang namumuhay sa Maynila, walang sinumang nag-asikaso sa kanya. May pamilya po ba kayo, Mang Jose? Maingat na tanong ni Elena. Natigilan si Jose sa pagbabalat ng itlog, tumingin siya sa malayo at yumiling. Wala na. Ay, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Ayos lang. Kayo po? Mag-isa na lang din po ako. May anak akong babae, pero nasa ibang bansa. Tumango si Jose. Nalaman nilang pareho silang mag-isang namumuhay. Pagkatapos ngang trabaho sa hapon, namamanhit na ang mabinti ni Elena sa kakatayo. Habang nagpapahinga siya sa isang upuan, lumapit si Jose. Masakit po ba ang binti niyo? Medyo namamanhit na sa kakatayo. Nag-atubili si Jose, pagkatapos ay naglabas ng isang bot ng efficacy oil mula sa kanyang bulsa. Subukan niyo pong ipahid ito. Makakatulong yan, salamat po. Nang akmang tatanggapin ni Elena, nagsalita si Jose. Gusto niyo po? Ako na ang magpahit? Mahihirapan po kayong mag-isa? Nag-alinlangan si Elena. Ngunit talagang masakit ang kanyang binti at ramdam niya ang sinseridad sa alok ni Jose. Sige po, kung hindi po abala. Maingat na hinilot ni Jose ang binti ni Elena. Ang kanyang nga haplos ay mas malambot kaysa sa inaasahan. Tila sanay siya sa pagmamasahe at pag-alis ng pagod sa makalamnan. Saan po kayo natutunian? Sa construction site. Madalas naming gawin to sa isa't isa. Dahil mabigat ang trabaho, lahat kami ay may kung saan-sang sakit sa katawan. Ganun po pala. Habang dinadama ang haplos ni Jose, naramdaman ni Elena ang mainit na atensyon na matagal na niyang hindi naramdaman. Kahit noong kasal pa siya, hindi siya inalagaan ng ganito ng kanyang asawa. Kapag nag-iisa ka, mas matagal gumaling ang sakit. Kung hindi mo alagaan ang sarili mo, lalo lang lalala. Mahinang sabi ni Jose, ramdam sa kanyang masalita ang lalim ng kanyang pinagdaanan. Mukhang marami na rin po kayong pinagdaanan. Ganon naman talaga ang buhay, di ba? Mapait na ngumiti si Jose. Sa ekspresyong iyon, naramdaman ni Elena na ang lalaking ito ay mayroon ding masariling sugat na dinadala. Matapos magpahid nangis, tumayo si Jose at sinabi, simula bukas, magpahinga kayo paminsan-minsan. Huwag niyong pilitin ang sarili niyo, salamat po talaga. Nang gabing iyon, habang naghahapunan kasama si Maria, binuksan ni Elena ang tungkol kay Jose. Maria, si Mang Jose. Medyo gusto ko siyang makilala pa. Ibinaba ni Maria ang kanyang kubyertos at tinitigan si Elena. Bakit? Interesado ka? Hindi naman. Nagtataka lang ako dahil kasama ko siya sa trabaho. Hindi taga rito yang si Jose. Mga 5 taon na siyang nandito. Noong una, hindi talaga siya nagsasalita o nakikisama. Pero narinig ko sa mga matatanda na nagubulungan, kahanga-hanga raw na nabubuhay pa rin siya ng tahimik sa kabilangang nangyari sa kanya. Anong nangyari sa kanya? Hindi ko alam ang buong detalye. May sabi-sabing nawalan siya ng pamilya, pero dahil hindi siya nagsasalita tungkol doon, hindi sigurado, basta namumuhay siyang mag-isa. Nabigatan ang loop ni Elena. Naramdaman niyang mayroon din si Jose na masakit na nakaraan na hindi niya alam. Pero parang nagbago na siya ngayon. Sabi ng mga tao sa baryo, mas madalas na raw siyang ngumiti. Talaga? Ooh! Baka dahil sa iyo? Pabirong sabi ni Maria. Namula si Elena at tumanggi. Ano ka ba? Magkatrabaho lang kami. Ngunit sa isang sulok ng kanyang puso, umaasa siyang kung siya nga ang dahilan ng kahit kaunting pagbabago kay Jose, magiging masaya siya. Kasabay nito, nakuryos din siya sa kanyang malungkot na nakaraan. Nang gabing iyon, habang nakahiga, hindi maalis sa isip ni Elena ang mainit na haplos ni Jose. Matagal na siyang hindi nakaramdam ng ganitong kilig. Ngunit sa kabilang banda, hindi siya sigurado kung tama bang maramdaman niya ito. Sa edad na mahigit 50,
Tila hindi na angkop na makaroon pa siya ng ganitong damdamin. Lumipas ang 1 linggo at tuluyan nang nasanay si Elena sa trabaho sa talongan. Naging natural na rin ang pag-usap nila ni Jose. Tuwing tanghalian, makatabi silang kumakain ng baon at nakukumustahan. Para kay Elena, ang mga sandaling iyon ay napakahalaga. Isang hapon, habang mag-isang nagaani si Elena sa isang dulo ang bukit, ang ibang manggagawa ay nasa kabilang panig. Napansin niya ang isang lumang bodega sa gilid ng taniman. Bahagyang gumuho na ang bubong nito at nakabukas ng kaunti ang pinto, mukha itong abandonado. Dahil sa kuryosidad, huminto sandali si Elena at lumapit sa bodega. Pagsilip niya sa loob, nakakalat ang magamit sa pagsasaka at sa isang sulok ay may mga basak na paso. Ngunit sa sahig, may nakita siyang isang nakataop na picture frame. Maingat niyang pinulot ito, kahit may lamat na ang salamin, malinaw pa rin ang larawan. Sa larawan, may isang batang lalaki at babae, kasama ang isang batang lalaki na mga 5 o 6 na taong gulang na masayang nakangiti. Mukha itong larawan ng isang pamilya. Sa likod, may nakasulat sa ballpen, "Pamilya ni Jose, 1997. Nagulat si Elena. Ang batang lalaki sa larawan ay kamukha ni Jose, marahil si Jose iyon, 28 taon na ang nakalipas. Anong ginagawa niyo riyan? Narinig niya ang boses ni Jose mula sa likuran. Nagulat si Elena at halos mabitawan ang frame. "Ah, Mang Jose, nakita ko lang po itong bodega at na-curious ako." Lumapit si Jose at nakita ang hawa ni Elena. Biglang tumigas ang kanyang muha. "Saan niyo po yan nahanap?" "Nakalagay lang po sa sahig." "Pamilya niyo po ba ito?" Hindi agad nagsalita si Jose. Kinuha niya ang frame at matagal na tinitigan bago bumuntong hininga. "Luma na yung litratong yan. Pamilya niyo po, di ba? Ang cute to po ang anak niyo." Maingat na sabi ni Elena. Kitang-kita niyang unti-unting dumidilim ang mukha ni Jose. "Anak ko yan at asawa ko. Nasaan na po sila ngayon?" Tumingin sa malayo si Jose, ramdam ang panginginig sa kanyang boses. "Wala na sila pareho?" Nanikip ang dibdib ni Elena sa sagot ni Jose. Alam niya ang kahulugan ng salitang wala na. "Pasensya na po. Hindi ko po dapat tinanong. Ayos lang." Umupo si Jose sa isang silya sa loob ng bodega. Tumabi si Elena. Matapos ang mahabang katahimikan, nagsalita si Jose. Mahigit 10 taon na ang nakalipas. "Nag-overtime ako noon sa construction site. Pumunta ang asawa at anak ko sa mall, tapos na aksidente sila sa sasakyan." Unti-anting humina ang boses ni Jose, tumawag pa ang asawa ko noon. "Gusto raw ni Junjun na ibili akong regalo kaya pupunta sila sa mall. Sabi niya, umuwi ako ng maaga, pero sinabi kong tatapusin ko muna ang trabaho ko." Tinitigan ni Elena ang gilid ng mukha ni Jose. Bahagyang nanginginig ang kanyang nga balikat. "Kung huminto lang ako sa trabaho nun at sumama sa kanila, o kung sinabi ko lang na sa ibang araw na lang." "Mang Jose," mahinang tawag ni Elena. "Hindi niyo po yun kasalanan. Alam ko sa isip ko, pero hindi matanggap ngam puso ko. Simula nun, nahirapan na akong makisalamuha sa mga tao. Sa tuwing may makikilala ako, laging napupunta ang usapan sa pamilya, at sa tuwing nangyayari yon, naalala ko ang mataong hindi ko naprotektahan." Hindi na makapagsalita si Jose. Ramdam ni Elena kung gaano kalalim ang kanyang sakit. "Kaya po kayo lumipat dito sa baryo?" "Oh, gusto kong mamuhay ng tahimik sa isang lugar na walang nakakakilala sa akin." Pagkatapos ay tumingin si Jose kay Elena. "Pero ngayon, iba na. Ngayon ko lang ulit naramdaman na ayos lang palang makipag-usap sa isang tao." Naluha si Elena. "Siya man ay nabuhay sa parehong kalungkutan, ako rin po. Matapos akong mag-divorce, abala ako sa pagpapalaki ng anak ko. Pero nang umalis siya papuntang ibang bansa, doon ko naramdaman na nag-isa na talaga ako. Kahit maraming tao sa paligid ko sa Maynila, pakiramdam ko, mag-isa pa rin ako. Siguradong nahirapan din po kayo. Kahit mahirap ang trabaho sa charinderiya,
Kinaya ko para sa anak ko. Pero noong nawala na rin siya, nawala na akong gana. Kaya nagsara na rin ang tsarinderiya. Naintindihan nila ang sakit ng isa't isa. Magkaiba man ang kanilang nga sugat, pareho silang nakaramdam ng kalungkutan ng pag-isa. Pero mula nang dumating ako rito at makilala ko kayo, Mang Jose, naramdaman kong hindi na ako nag-isa. Sa sinabi ni Elena, tumingala si Jose. May ibang kislap sa kanyang nga mata. Ako rin, mahinang sagot ni Jose. Sandali silang nakatitigan, kahit walang salita. Tila nagkakaintindihan ang kanilang puso. Dapit hapon na at oras nang tapusin ang trabaho. Tumayo si Jose at muling tiningnan ang picture frame. Itatago ko na ulit ito. Opo, mahalaga po yung larawan na yan, sabi ni Elena. Tumango si Jose at maingat na dinala ang frame palabas ng bodega. Nang gabing iyon, maingat na ikinuwento ni Elena kay Maria ang nangyari. Ganon pala yon, kaya pala mag-isa siyang namumuhay, malungkot na sabi ni Maria. Siguradong napakasakit para sa kanya ang mawalan ng pamilya. Nga, pero pagkatapos naming mag-usap kanina, parang may nagbago. Anong nagbago? Parang mas nakilala namin ang isa't isa. At ang pakiramdam na hindi kami nag-iisa. Ngumiti si Maria na may kahulugan. Elena, baka naman gusto mo na siya, no? Ano ka ba? Namulang sagot ni Elena. Ngunit sa isang sulok ngang kanyang puso, alam niyang tama si Maria. Nararamdaman niyang ang nararamdaman niya para kay Jose ay higit pa sa simpleng pakikipagkaibigan. Kinabukasan, may kakaibang pagbabago sa pagitan ni na Jose at Elena. Matapos malaman ang masakit na nakaraan ng isa't isa, mas naging natural ang kanilang pag-usap. Si Jose ay tahimik pa rin, ngunit mas mainit na ang tingin niya kay Elena. Makalipas ang ilang araw, Sabado ngabi, nagpiprito si Elena ng tortang talong sa kusina ni Maria. Ang bagong pitas na talong mula sa bukit ay nagiging ginintuang torta. Elena, ang bango naman niyan, amoy na amoy hanggang dito, sabi ni Maria pagpasok sa kusina. O nga matagal na rin akong hindi nakapagluto nito. Pero parang naparami yata ang gawa ko, bakit ang dami mong niluto? Nakatubili si Elena bago sumagot. Naalala ko kasi si Mang Jose. Kapag mag-isa ka lang, hindi ka na nagluluto ang ganito. Napangiti si Maria. Didalhin mo sa kanya. Sobra-sobra naman to para sa ating dalawa. Pwede kaya? Bakit hindi? Normal lang namang magbigayan ng ulam ang makapitbahay. Nag-isip si Elena at sa huli ay nagpasya. Binalot niya ang kalahati ng torta at nagtungo sa bahay ni Jose. Nakatira si Jose sa isang maliit na bahay sa labas ng baryo. Pagdating sa tarangkahan, nakatubili siya. Baka maabala niya si Jose kung bigla siyang pupunta. Ngunit naglakas-loob siya at pinindot ang doorbell. Sino yan? Narinig niya ang boses ni Jose. Si Elena po, may oras po ba kayo? Sandali pa at bumukas ang pinto. Nakapambahay lang si Jose at tila comfortable ang kanyang hitsura. Bakit po? Nagtorta po ako ang talong, pero naparami. Dinalhan ko po kayo para matikman. Iniabot ni Elena ang lalagyan. Nagulat ang mukha ni Jose. Naku, salamat po. Nag-abala pa kayo. Wala po yon. Makatrabaho naman tayo. Tinanggap ni Jose ang lalagyan at nag-atubili bago nagsalita. Gusto niyo po bang pumasok muna? Nakakahiya namang tanggapin ko lang ito. Okay lang po ba? Opo. Tuloy po kayo. Ang bahay ni Jose ay mas malinis kaysa sa inaasahan niya. Para sa isang lalaking mag-isang nakatira, mayos ang lahat. Sa isang sulok ng sala, mayos na nakasalansan ang libro at malinis ang maliit na hapagkainan. Upo po kayo. Ipagtitimpla ko kayo ng saa? Naku, wag na po. Ngunit pumasok na si Jose sa kusina para maghanda ng saa. Inilibot ni Elena ang kanyang paningin. Walang anumang larawan na nakasabit sa dingding. Marahil tinanggal niya ito dahil naalala niya ang kanyang pamilya. Sapo, pinalami ko na. Nagdala si Jose ng 2 basong sa. Inilagay din niya sa plato ang tortang talong na dala ni Elena. Sabayan niyo na po akong kumain. Masyadong marami ito para sa akin lang. Mukhang masarap po yan. Talaga po?
Makaharap silang kumain ng tortang talong. Pagkatikim ni Jose, humanga siya. Napakasarap po. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huling kumain ng ganitong lutong bahay. Matagal na po ba kayong hindi nakakakain ng luto ng iba? Maingat na tanong ni Elena. Dahan-dahang nginuya ni Jose ang torta at sumagot, maliban sa luto ng asawa ko, halos wala na yata. Pagkatapos nun, mag-isa na lang akong kumakain kung ano-ano. Nalulungkot po siguro kayo? Hindi ko na nga po naisip ang lungkot. Nasanay na lang ako. Habang pinagmamasdan ni Elena ang maingat na pagkain ni Jose, nanikip ang kanyang dibdib. Ngayon niya lang naintindihan kung gaano katagal nang nakisa ang lalaking ito. Ako rin po, ganon din. Noong nandiyan pa ang anak ko, araw-araw akong nagluluto. Pero nang mag-isa na lang ako, madalas, tinapay o instant noodles na lang, ganun po pala. Bahagyang ngumiti si Jose. Para kay Elena, napakainit ng ngiting iyon. Biglang kumuha si Jose ang isang boteeng lambano mula sa ref. Gusto niyo pong isang tagay? Matagal na akong hindi nakakatikim ang ganito kasarap na pakain, kaya gusto kong uminom. Sige po. Nagtagay silang lambanog. Habang unti-unting umiinit ang kanilang katawan dahil sa alak, mas naging comfortable ang kanilang pag-usap. Ano pong ginagawa niyo kapag tapos na ang trabaho? Vala masyado. Nagbabasa ni libro, nanonood naga TV, o minsan naglalakad-lakad. Hindi po kayo nababagot? Hindi ko na rin po naisip yon. Pero ngayon iba na. Tumingin si Jose kay Elena. Ano pong naiba? Ngayon ko lang nalaman na ganito. Palakasarap ang umupo kasama ang isang tao. Kumain at makwentuhan. Kumabog ang dibdib ni Elena. Ramdam niya ang sinseridad sa mga salita ni Jose. Ako rin po, matagal na akong hindi nakaupo at kumain kasama ang ibang tao. Napakasarap po sa pakiramdam. Tahimik silang uminom ng lambanok habang nakukwentuhan tungkol sa iba't ibang bagay, mga alaala ng kabataan, paboritong pagkain, mga iniisip sa buhay. Hindi nila namalayan ang paglipas ng oras. Dahil siguro sa tamangang alak, namumula na ang mukha ni Elena habang nakikinig kay Jose. Bigla, hinalikan ni Jose si Elena sa labi. Saglit lang iyon, ngunit para kay Elena, tila huminto ang oras. Naamoy niya ang kanyang halimuya. Ay pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Ngunit para kay Elena, hindi niya iyon ikinainis. Nagulat, tumayo si Elena. Uuwi na po ako? Gabi na po? Malungkot ang ekspresyon ni Jose. Ihahatid ko na po kayo? Huwag na po, malapit lang naman. Ngunit nagsusuot ng sapatos si Jose. Gabi na po, kaya ihahatid ko na kayo. Tahimik na napangiti si Elena. Habang naglalakad pauwi, makatabi sila. Madilim ang daan sa probinsya dahil kakaunti ang ilaw sa poste, ngunit dahil makasama sila, hindi siya natakot. Pasensya na po kanina. Hindi ko po napigilan ang sarili ko habang tinitiknan ko kayo, sabi ni Jose. Hindi po yon pagkakamali. Nagulat lang po ako, pero hindi ko po iyon ikinainis. Biglang hinawakan ni Jose ang kamay ni Elena. Napakasarap po sa pakiramdam na makasama tayo. Pagdating sa harap ng bahay ni Maria, sinabi ni Jose, sige po, pumasok na kayo. Maraming salamat po sa gabing ito, ako po ang dapat magpasalamat. Makita na lang po tayo bukas sa bukid. Pinanot muna ni Jose na makapasok si Elena bago siya umalis. Habang pinagmamasdan siya ni Elena mula sa bintana, tila sasabo na ang kanyang dibdib sa sobrang kaba. Nakunwari siyang kalmado ngunit ang totoo parang sasabog na ang puso niya. Ang oras na kasama niya si Jose ay parang isang panaginip. Mula nang magbahagi sila ng tortang talong, mas naging natural ang samahan nina Jose at Elena. Nangingitian sila kapag nakakatinginan at makatabi silang kumakain ng baon tuwing tanghalian. Maging ang ibang mga manggagawa ay napansin na ang kanilang pagbabago. Ngunit ang payapang mga sandaling ito ay hindi nagtagal. Lunes ng hapon, habang nag-iisa si Elena sa isang bahagi ng bukid, narinig niya ang dalawang ale mula sa baryo na nag-uusap habang dumadaan. Hoy, yung bagong babae rito,
yung galing Maynila. Yung anak ni Aling Simang? O siya nga. Narinig ko, nalugi raw ang charinderiya niya tapos ngayon, dito naman sa probinsya ng akit ng lalaki? Talaga? Di ba laging nakadikit kay Jose yan? Pinagluluto pa raw. Akala ko ba hindi basta-basta mapapasagot si Jose? Ganyan naman lahat ng lalaki, kahit sino. Bumibigay kapag nilapitan ngang babae. Nagpapaawa lang yan para makuha ang gusto niya. Nalamig ang buong katawan ni Elena. Hindi niya inaasahan na may ganitong sismis na kumakalat. Kawawa naman si Jose. Matapos magdusa sa pagkawalangang pamilya niya, ngayon naman, nagpapakatanga sa isang babae. Matanda na rin? Ano pa bang gagawin nila sa edad na 50? Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawang ale. Hindi makagalaw si Elena sa kanyang kinatatayuan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang pagiging malapit niya kay Jose ay mula sa isang dalisay na damdamin, ngunit hindi pala ganon ang tingin ng ibang tao. Naisip ni Elena na baka nakakasama pa siya kay Jose. Pagsapit ng tanghalian, hindi lumapit si Elena kay Jose. Mag-isa siyang kumain sa isang sulok ng bukid. Nagtataka man si Jose, hindi siya tiningnan ni Elena. Elena, bakit diyan ka kumakain? Halika, sabay tayo, sabi ni Jose. Dito na lang po ako. May problema ba? Mukhang matamlay ka. Dahil sa naalalang boses ni Jose, lalong sumakit ang puso ni Elena. Ngunit iniisip niya ang tingin ng ibang tao. Wala po ito, gusto ko lang pong mapag-isa. Hindi maintindihan ni Jose, ngunit hindi na siya nagtanong. Nang gabing iyon, ikinuwento ni Elena kay Maria ang narinig niya. May ganyang sismis palang kumakalat, galit na sabi ni Maria. Hindi ko alam kung sino ang nagsabi niyan, pero huwag mo nang pansinin. Ganyan talaga ang matao sa probinsya, mabilis kumalat ang balita. Pero nag-aalala ako na baka makasama pa kay Jose. Sobra na ang pinagdaanan niya. Elena, ano bang ginawa mong masama? Nagiging malapit lang naman kayo sa isa't isa? Pero gulong-gulo ang isip ni Elena. Alam niyang ang nararamdaman niya para kay Jose ay higit pa sa pagkakaibigan. Ngunit natatakot siyang muling masaktan si Jose dahil sa mga sismis na ito. Kinabukasan, sinadya ni Elena na dumistansya kay Jose. Mag-isa siyang kumain tuwing tanghalian at kaunti lang ang sinasabi. Noong una, hindi maintindihan ni Jose ang pagbabago ni Elena. Elena, may nagawa ba akong mali? Kung dahil po to sa nangyari noong isang gabi, maingat na tanong ni Jose isang araw. Wala po, gusto ko lang pong mag-focus sa trabaho. Bakit po kayo biglang nakaganyan? Sabihin niyo po sa akin, hindi sumagot si Elena. Mahirap para sa kanya na sabihin ang totoong dahilan. Lumipas pa ang ilang araw at unti-unting dumilim din ang mukha ni Jose. Bumalik siya sa dati niyang anyowalang ekspresyon at tahimik. May bakas ng sakit sa kanyang nga mata tuwing tinitiknan si Elena. Nasasaktan si Elena sa pagbabago ni Jose. Pakiramdam niya, siya ang nagtulak dito pabalik sa kalungkutan. Ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Huwebes nga hapon, nagdahilan si Elena para umuwi ng maaga. Hindi na niya kayang manatili sa isang lugar kasama si Jose. Pag-uwi niya, malungkot pa rin siya. Elena, bakit ang aga mo na naman? Tanong ni Maria. Masama po ang pakiramdam ko. Saan masakit? Masakit lang po ang puso ko. Buntong hininga ni Elena. Umupo si Maria sa tabi niya. Dahil kay Jose, no? Opo. Ganito na lang ba kayo palagi? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Elena, gusto mo siya, di ba? Matagal na hindi nagsalita si Elena bago tumango. Opo, gusto ko siya. Pero iyon ang problema. Natatakot akong maging isa na namang sugat sa buhay niya. Bakit ka magiging sugat? Kung mahal niyo ang isa't isa, di ba yon ang mahalaga? May masismis at matatanda na kami. Iniisip ko kung tama pa bang maramdaman ko to. Hinawakan ni Maria ang kamay ni Elena. Bawal na bang magmahal kapag matanda na? Walang ganyang batas? Elena, buhay mo yan? Huwag mong pansinin ang sabi ng iba. Sundin mo ang puso mo.
Nang gabing iyon, hindi makatulog si Elena. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ni Maria. Naisip niya, baka nga masyado siyang matatakutin. Samantala, ganon din ang pinagdadaanan ni Jose. Naguguluhan siya sa biglaang pagbabago ni Elena. Inisip niya kung may nagawa siyang mali, ngunit wala siyang mahanap na dahilan. Umuwi si Jose at nag-isang uminom ng alak habang nag-isip. Ngayon niya lang napagtanto kung gaano kahalaga sa kanya ang masandaling kasama si Elena. Natatakot siyang mawala ang ngaiyon. Ganito nila pinalipas ang gabi sa kani-kanilang bahay, nangungulila sa isa't isa. Isang linggo nang iniwasan ni Elena si Jose. Sa loop ng panahong iyon, tuluyan nang bumalik si Jose sa dati niyang tahimik na anyo. Hindi na siya nakikipag-usap sa ibang manggagawa at mag-isa na lang kumakain. Para siyang bumalik sa dati bago niya makilala si Elena. Nasasaktan si Elena tuwing nakikita si Jose, pakiramdam niya. Dahil sa kanya, muli na namang naging malungkot ang lalaki. Ilang araw na siyang hindi makapag-focus sa trabaho. Biyernes ng umaga, huli nang dumating si Elena sa bukid. Puyat siya at mabigat ang katawan. Nagsimula nang magtrabaho ang iba, ngunit wala si Jose. Nasaan po si Mang Jose? Tanong niya sa isang ali. Ay, hindi raw papasok ngayon. Masama raw ang pakiramdam. Nag-alala si Elena. Ito ang unang beses na umabsent si Jose dahil sa sakit. Ngunit nahihiya siyang puntahan ito. Pagsapit ng hapon, hindi na niya natiis. Pagkatapos ng trabaho, dumiretso siya sa bahay ni Jose. Mahigpit na nakasara ang tarangkahan. Nagdoorbell siya ngunit walang sumasagot. Baka talagang malubha ang sakit niya. Tinawag niya ulit. Mang Jose, si Elena po to. Matagal bago bumukas ang pinto. Mas payat ang mukha ni Jose kaysa dati. Bakit po? Mahina ang kanyang boses. Narinig ko po kasing masama ang pakiramdam niyo kaya nag-alala ako. Malubha po ba? Wala po ito. Pagod lang. Sagot ni Jose, ngunit alam ni Elena na may ibang dahilan. Pwede po ba akong pumasok? May gusto po akong sabihin. Nagatubili si Jose bago binuksan ang pinto. Nang makaupo sila sa sala, namayani ang katahimikan. Nag-isip si Elena kung paano magsisimula. Mang Jose, opo, alam ko pong naging kakaiba ang kilos ko nitong mga nakaraang araw. Hindi sumagot si Jose, ngunit ramdam ni Elena ang sakit sa kanyang ekspresyon. Narinig ko po kasi na may kumakalat na sismis tungkol sa atin. Nagbago ang tingin ni Jose. Anong sismis? Na? Inaakit ko raw po kayo. Napakatapos malugi, nang akit na lang ako nga laki sa probinsya. Nanginginig ang boses ni Elena. Kaya po ba ninyo ako iniwasan? Mapait nang ngumiti si Jose. Naalala po ako na baka masaktan na naman kayo? Kaya naisip niyong mas mabuti kung iwan niyo na lang akong mag-isa? May halong hinanakit ang boses ni Jose. Sa tingin niyo po ba, papansinin ko ang ganyang sismis? Tumingala si Elena at tiningnan si Jose. Hindi po sa ganonan. Kung hindi, ano po? Naging pabigat na po ba ako sa inyo? Hindi po. Malakas na sabi ni Elena. Hinding-hindi po ganon. Ang totoo, hindi niya matapos ang sasabihin. Ang totoo po ano? Mahinang tanong ni Jose. Nag-atubili si Elena bago naglakas loob. Ang totoo po, napakasaya ko sa mga sandaling kasama ko kayo, kaya lalo akong natakot. Natakot? Kung tama pa po bang maramdaman ko ito? Matanda na po ako, at baka dahil sa akin, mahirapan na naman kayo. Tumayo si Jose, tumingin sa labas ng bintana, at nagsalita. Elena, may sasabihin din po ako sa inyo. Ano po yon? Nung iniwasan niyo ako, narinig ko na naman ang tuno ng pagguho sa loop ko. Nalamig ang katawan ni Elena. Parehong tuno nung nawala ang pamilya ko. Noon ko nalaman kung gaano na pala kayo kahalaga sa akin. Humarap si Jose kay Elena. Ayoko nang mabuhay ng ganyan. Ayoko nang mabuhay sa takot na baka may mawala na naman sa akin. Tama na. May namumuong luha sa mga mata ni Elena. Ako rin po. Kahit ano pa ang sabihin nila, gusto kong kumain, makipag-usap at tumawa kasama kayo. Araw-araw,
Lumapit si Jose kay Elena at maingat na hinawakan ang kanyang kamay. Kung ganon, gawin natin. Huwag na nating pansinin ang iba. Talaga po? Oo. Ang mahalaga, masaya tayo, di ba? Naramdaman ni Elena ang init ng kamay ni Jose at gumaan ang kanyang pakiramdam. Nawala ang lahat ng kanyang takot at paalala. Pero okay lang po ba talaga? Matanda na tayo. Bawal na bang maging masaya kapag matanda na? Baka nga mas mahalaga pa ito dahil sa edad natin. Di ba? Napangiti si Elena sa sinabi ni Jose. Tama po kayo. Ngayon, gusto ko nang maging toto sa sarili ko. Pababa na ang araw. Mahapunan po tayo, sabi ni Jose. Ipagluluto ko po kayo ng masarap. Tutulong po ako. Magkasama silang nahandangang simpleng hapunan sa kusina, itlog na maalat, sinangag, at ang natirang tortang talong. Simpleng pakain, ngunit dahil makasama silang gumawa, mas naging masarap. Pagkatapos, kumain at uminom ng lambano, pinag-usapan nila ang hinaharap. Ano na po ang susunod nating gagawin? Tanong ni Elena. Hayaan lang nating dumaloy. Dahan-dahan lang, hindi kailangang magmadali. Sige po, gabi na at tumayo na si Elena. Uwi na po ako. Dito ka na muna, malungkot na sabi ni Jose. Lumingon si Elena at sinabi, Mang Jose, dito na po ako matutulog ngayong gabi. Nagulat si Jose sa sinabi ni Elena. Ngunit nang makita niya ang sinseridad sa mga mata nito, tumango siya, sigurado po kayo? Opo, ayoko nang mapag-isa. Nakatayo silang dalawa sa sala, nakatingin sa isa't isa. Ang kilig at kaba na matagal na nilang hindi naramdaman ay bumalot sa hangin. Maingat na hinaplos ni Jose ang buhok ni Elena. Mainit ang kanyang malambot na haplos. Namula ang mukha ni Elena ngunit matatak ang kanyang tingin. Mas maingat siyang niyakap ni Jose. Ang kilig na nararamdaman sa edad na mahigit 50 ay iba sa kabataan. Mas malalim, mas taimtim. Habang yakap ang isa't isa, pinawi nila ang kalungkutan na matagal na nilang kinimkim. Nang gabing iyon, sa yakap ng isa't isa, nakaroon sila ng isang mainit at hindi malilimutang gabi. Higit pa sa salita, ipinadama nila ang kanilang damdamin sa pamamagitan ng mga haplos at tingin. Madaling araw na sila nakatulog at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatulog sila ng mahimbing sa tabi ng isa't isa. Ang kapanatagan at kaligayahan na hindi na sila nag-isa ay umabot hanggang sa kanilang mga panaginip. Kinabukasan, nagising si Elena sa yakap ni Jose. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa bintana, nagbibigay liwanag sa silid. Maganda ba ang tulog mo? Malambing na tanong ni Jose. Opo, matagal na po akong hindi nakakatulog ng ganito kahimbing, nahihiyang sagot ni Elena. Ang nangyari kagabi ay parang panaginip, ngunit ang init ng katawan ni Jose ay nagpapatunay na ito ay totoo. Ako rin. Hindi ko akalain na darating pa ang ganitong kaligayahan, sabi ni Jose habang hawak ang kamay ni Elena. Simula ngayon, lagi na tayong makasama. Nangitian sila nang maktama ang kanilang nga mata sa talongan. Isa-isang naksidatingan ang ibang manggagawa. Nang makita nilang natural na nag-usap sina Elena at Jose, may ilang nakbulungan, ngunit hindi na nila pinansin. Pagsapit ngang tanghalian, lumapit si Jose. Sabay na po tayong kumain? Sige po. Makatabi silang kumain, tulad ng dati. Bukas, Sabado na, sabi ni Jose. Oo nga po, ang bilis ng linggo. May gagawin po ba kayo sa weekend? Nag-atubili si Elena bago sumagot. Bakit po? Yayain ko po sana kayong mamalengke. Nakakabagot din kasing mag-isa. Sige po. Gusto ko rin pong mamasyal sa palengke. Nakasundo silang makita sa Sabado. Sabado ngang umaga, mas pinahandaan ni Elena ang kanyang suot. Simple lang, ngunit malinis na bestida. Napangiti si Maria nang makita siya. May espesyal na okasyon ba ngayon? Mas maganda ka yata kaysa dati. Mamamalengke lang naman. Kasama si Mang Jose, no? Namula si Elena at tumango. Mas maagang dumating si Jose sa takpuan. Mas maayos din ang kanyang suot. Ang aga niyo po. Sanay po akong dumarating ng mas maaga. Sumakay sila ang tricycle papuntang bayan. Habang nasa biyahe,
makatabi silang nakatingin sa labas, nakukuwentuhan. Pagdating sa palengke, maraming tao. Dahan-dahan, silang naglakad habang tinitingnan ang nga prutas, gulay, at isda. May bibilhin po ba kayo? Tanong ni Jose. Prutas siguro? Bumili sila ng mansanas at pras. Kinuha ni Jose ang mabigat na supot. Saan po tayo kakain ng tanghalian? Kayo na po ang bahala. Dinala ni Jose si Elena sa isang maliit na kainan sa gilid ng palengke. Luma na ito, ngunit sikat sa masarap na pagkain. Masarap po ang mami nila rito. Subukan nyo. Sige po. Umorder sila ng mami at siopaw. Pinawi ang mainit na sabaw ang init ng panahon. Ang sarap po. Hindi ko alam na may ganito pala rito. Minsan, kumakain ako ritong mag-isa. Pero mas masarap yata ngayon kasi kasama ko kayo, sabi ni Jose. Natuwa si Elena. Pagkatapos kumain, naglibot pa sila at napansin ang isang tindahan ng halaman. May mga bulaklak na kulay lila, katulad ng sa talong. Ang ganda ng mga bulaklak, sabi ni Elena. Ang totu, maganda rin ang bulaklak ng talong. Kulay lila rin. Talaga po, ngayon ko lang nalaman na may bulaklak pala ang talong. Nalanta na kasi ang bulaklak bago kayo nagsimulang magtrabaho. Sa susunod na taon, ipapakita ko sa inyo. Sa sinabi ni Jose, ramdam ni Elena ang pangako na makasama pa rin sila sa susunod na taon at kumabog ang kanyang dibdib. Pauwi na sila ng hapon. Sa looping tricycle, naisip ni Elena kung gaano kasaya ang araw na iyon. Kapag kasama niya si Jose, hindi niya namamalayan ang oras. Napakasaya ko po ngayong araw, sabi ni Elena. Bago maghiwalay sa harap ng bahay, maingat na nagsalita si Jose. Elena, opo, pwede po ba akong maging tapat sa inyo? Kumabog ang dibdib ni Elena. Opo, sabihin niyo po. Gusto po kita, Elena. Natigilan si Elena. Ito ang salitang hinihintay ng puso niya. Ngunit nagulat pa rin siya. Gusto ko rin po kayo, Jose. Mahinang sagot niya. Napanjiti si Jose. Gusto kong makasama ka. Pwede bang? Tumira ka na sa akin? Opo, gusto kong makasama ka. Sa sandaling iyon, maingat na hinaplos ni Jose ang ulo ni Elena. Mainit ang kanyang haplos. Salamat, ibinalik mo ang ngiti sa buhay ko. Ako po ang dapat magpasalamat. Ipinadama niyo sa akin na hindi ako nag-iisa. Ilang buwan ang lumipas at taglagas na. Lumipat si Elena mula sa bahay ni Maria at nagsama na sila ni Jose sa isang maliit na bahay malapit sa talongan. Maging ang tingin ng matao sa baryo ay naging mas mainit na. Nang makita nila ang tunay na pagmamahalan ng dalawa, sinuportahan na sila. Isang hapon, pauwi sila mula sa trabaho. Isang matanda sa baryo ang nagsabi, alam nyo, dati, puro luha ang tumutubo sa talonggang yan. Ngayon, mukhang tawa na ang inaani. Nakatinginan sina Elena at Jose at napangiti. Pagdating sa bahay, habang naghahanda ng hapunan, sinabi ni Elena, sa susunod na taon, sabay nating tingnan ang mabulala ng talong at gumawa pa ngang mas maraming alaala. Oh, makasama tayo habang buhay. Pagkatapos maghapunan, umupo sila sa bakuran kung saan tanaw ang talongan. Hawak nila ang kamay ngang isa't isa habang nakatingin sa langit na puno ngang bituin. Jose, mahal kita. Ito ang unang beses niyang sinabi iyon. Hinikpitan ni Jose ang hawak sa kamay ni Elena at sumagot, mahal din kita, sobra. Ang malamig na hangin mula sa talongan ay yumakap sa kanila. Hindi na sila nag-isa. 2 taong nagilom sa sugat ng isa't isa, nagsisimula ngang bagong buhay. Sa di kalayuan, may narinig silang huningang tuko. At mula sa talongan, ang tahimik na pahinga ngang lupang nahihintay sa susunod na taksibol. Ang kwento ng pag-ibig nina Elena at Jose ay naghahanda na ring sumalubong sa isang bagong panahon. Anong masasabi niyo sa kwento ngayong araw? Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang aming channel at mag-iwan ng mensahe ng suporta para sa ating nga bida. Salamat po!